Hoy, ako si Josh. Sa episode ng The Infographic Show, tanong natin, bakit karamihan may 4.5 bituin kahit di maganda? Hindi lang online shopping ang nanloloko at nakakainis sa'yo. Doon mo pa madalas maramdaman ng ines. Kapag gusto mong umorder ng hapunan ng Martes ng gabi, tinitingnan mo ang burger joint na may 4.6 na bituin sa delivery app. Kumikinang ang tinapay sa ilaw ng studio, makatas ang burger, at lutong parang gawa sa laboratorio ang litsugas. Tapos, dumating ang pagkain sa simpleng puting bag. Sunog ang tinapay, kulay abo ang burger, lanta ang letsugas at pangit ang fries. Sabi sa resibo, galing ito sa Chili's na 5 milya ang layo. Karaniwan, ito ay mga ghost kitchen, negosyong para delivery lang at hindi talaga umiiral. Bilang physical na restaurant, pwede kang pumasok sa industrial kitchen na nag-operate ng 15 restaurant ng sabay. Akala mo, suportado mo ang artisan burger shop, pero microwave lang din ang ham na tulad ng ibang fast food chains. Simula pa lang yan. Niloloko nila ang sistema sa pamamagitan ng paglulunsad gamit ang biglaang dagsa ng pekeng 5-star na mga review para malinlang ka na i-click ito. Sa mga lungsod gaya ng Las Vegas at New York, na huling nagtatago ang IHOP at Denny's sa likod ng mga pangalang The Meltdown o Papi Taco para takasan ng kanilang masamang reputasyon. Hindi sila gumagawa ng mas masarap na burger, kundi ng mas magandang taguan. Kapag gumaba ang review ng The Meltdown sa 2.5 bituin, hindi nila inaayos ang kusina. Binububura nila ang listing, ginagawang Burgerzilla ang pangalan ng restaurant, bumibili ng 500 fake reviews at nagsisimula ulit. Para itong larong laging nagbabago ang rules at talo ka lagi. Hindi lang ito sa Amazon o restaurant, pati sa bahay mo nagamit ang mga app tulad ng Airbnb. Sa Airbnb, ang karaniwang rating ay 4.8 na bituin. Sa ibang sukatan gaya ng pelikula o video game, ang 4.8 sa 5 ay obra maestra. Pero sa paupahan, halos di ito katanggap-tanggap. Pinaparusahan ng app ang mga host sa scores na hindi perpekto, kaya kadalasan tinatanggal sila kapag bumaba sa 4.3. Nagiging desperado ang mga host. Hindi lang sila humihingi ng review, nagbibigay pa ng mumurahing alak at sulat kamay na note para makahingi ng magandang review. Ginagamit nila ang simpatya bilang sandata. Malamig ang shower, parang bato ang kama at may kakaibang ingay sa attic. Pero iniisip mo, mabait naman ng host at ayokong sirain ang buhay nila. Kaya 5 bituin? Hindi sumasalamin ang rating sa realidad. Dapat sana ay pagtulungan ng rating system ang mga tao. Pero naging parang hostage situation na lang ito. Lahat nagsisinungaling para iwas gulo. Hindi ka nag-iisa sa sitwasyong ito. Para maintindihan bakit naging pabrika ng medyokrasya ang internet at mundo, tingnan ang batas ni Goodhart. Kapag naging target ang sukatan, hindi na ito magandang sukatan. Kapag sinimulan ng mga tao na lokohin ang sistema para lang makuha ang isang numero, nawawala na ang tunay na kahulugan ng numerong yon. At ngayon, parang naapektuhan na nito ang bawat bahagi ng buhay natin. Hinuhusgahan na ngayon ang mga ospital at doktor ayon sa Patient Satisfaction Survey dahil sa sistemang tulad ng Medicare na binabase ang bayad sa ratings. Maganda itong pakinggan, sino ba ang ayaw ng masayang pasyente? Kung bituin na ang target, nagiging palabas lang ang pag-aalaga. Madalas mag-overprescribe ng antibiotics o painkillers ang mga doktor para di bumaba ang rating nila. Umalis ang mga pasyente na masama ang loob at nagbigay ng 3-star rating. Sa UK, may target ang NHS sa oras ng paghihintay, kaya niloloko ng ilang ospital ang sistema. Isang eskandalo noong kalagitnaan ng 2010s ang nagbunyag kung paano dinayaan ng mga manager ang kanilang mga numero para maabot ang mga target na nagresulta sa totoong pagkamatay ng mga pasyente. Halimbawa ito ng tinatawag na Cobra Effect, hindi inaasahang epekto. Sa kolonyal na India, nag-alok ang mga British ng gantimpala para sa patay na kobra. Pinalaki ng mga lokal ang mga ahas para pagkakitaan tapos pinalaya. Nang matapos ang programa, lumala ang problema. At kung akala mo nakakatakot na, hintayin mong pag-usapan pa natin ang social media. Dati, sukatan lang ng kasikatan o kalidad ang mga like, followers at engagement. Pero ngayon, parang pera na ang tingin sa kanila. Bumibili ang mga influencer ng fake followers sa bot farm para tumaas ang bilang at makakuha ng brand deal. Ang mga platform tulad ng Instagram o TikTok ay ginagantimpalaan ng algorithm ang mga viral hack kaysa sa tunay na laman, kaya tuloy-tuloy ang paggawa ng mga creator ng clickbait na thumbnail at ragebait na content. Naalala mo pa ba noong ang YouTube views ay ibig sabihin talagang pinanood ng tao? Ngayon, basta na lang nag-autoplay ang mga bot sa background, pinapataas ang bilang para dayain ang algorithm. At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button. Kailangan may makalamang sa mga bot. Sa 2024, napansin ng mga user na puro recycled meme na may bot likes ang mga top post, kaya natatabunan ang totoong boses. Mas pinapahalagahan ang engagement kaysa pagiging totoo. Nag-scroll ka, double tap, tapos scroll ulit. Pare-pareho ang hitsura ng mga influencer. Nakang-iti na parang cardboard cutout sa maliwanag na kwarto. Pero nababato ka pa rin. Na-experience na rin natin ito sa job market at gig economy.
Sa LinkedIn endorsements o performance review, nagseset ang boss ng KPIs o Key Performance Indicators gaya ng sales quota o bilis sumagot ng email. Kapag naabot ang quota, may bonus. Pero kung hindi, kailangan maghanap ng bagong trabaho. Dahil dito, ang mga manggagawa ay nagka-cut corners at ang sales rep pilit nagbebenta, kaya nauwi sa maraming return. Nawawala ang tiwala sa call center dahil minamadali ng ahente ang tawag. Inuuna lang ang efficiency, kaya tayo ang totoong biktima. Sira ang gig economy dahil sa sobrang focus sa mga numero. Pilit na nakikipagkwentuhan ng Uber driver at tubig, hindi dahil mabait sila, kundi dahil pwede silang natanggal pag bumaba sa 4.6 stars. Tinutulak sila ng incentive structure na magtrabaho para sa metrics, hindi sa tunay na serbisyo. Pinakamasaklap, ang presyo ng mundong may 4.5 stars ay ang bigat na ipinapasa sa iyo. Parang ikaw na ang walang bayad na quality assurance para sa buong mundo. Bago bumili ng toaster, kailangan mo pang mag-research ng matagal. Nakakapagod. Una, huwag pansinin ang 5-star reviews dahil madalas peke ang mga ito. Sa halip, tingnan ng 3-star reviews para malaman ang totoo. Karaniwan, ang 3-star review ay mula sa isang tao na nagsasabing maganda mag-toast pero maikli ang kordon. Pangatlo, chinecheck mo user photos para malaman kung totoo ang produkto, tapos titingin ka pa sa Reddit kung may usapan tungkol dito. Kahit ganon, pwede ka pa ring maloko at nakaka-review fatigue na. Bawat simpleng desisyon, kung anong sabon ang bibilhin, anong pelikula ang papanoorin, sinong dentista ang pupuntahan, kailangan ng malalimang pagsisiyasat. Para lang makasigurado na hindi ka maloloko dahil hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga stars. Kaya kapag ginugal mo ng best of na listahan gaya ng best running shoes, 2026 madalas pagmamay-ari rin ito ng mga malalaking kumpanyang nagbebenta ng sapatos. Binabayaran ang mga vlogger o may affiliate link sila. Ang expert YouTube reviewer ay binibigyan ng libreng produkto kapalit ng kontratang bawal banggitin ang depekto. Dito pumapasok ang dead internet theory na nagsasabing karamihan ng online content ay hindi nagawa ng tao para sa tao. Ginagawa ito ng mga bot para lokohin ang algorithm at ipakita sa mga taong masyadong pagod para mapansin ang pagkakaiba gaya ng fast fashion at dropshipping. Kapag nag-scroll ka sa Instagram o TikTok, makikita mo ang magagandang ad ng damit. Isang linen na kamiseta para sa $15 o isang pares ng boots na parang pang runway na nagkakahalaga lang ng 25 parang sobrang sulit. Walang sariling bodega ang mga kumpanyang ito, hindi sila nagdidesenya ng damit at bumibili lang sila ng murang produkto sa wholesale website. Ninanakaw nila ang mga larawan, tinatasan ng presyo ng 400% at ginagamit sa patalastas. Pagdating ng package, matapos ang 3 linggo, nalaman kong polyester pala ang kamiseta at parang plastic ang tela. Ang bota naman, madaling masira kapag nababasa. Pero ang website ay may 5,000 review, karamihan ay binili lang ng mura at mabilis kumalat ang scam na ito. Ngayon, may mga AI-generated travel guide sa Amazon na puno ng maling info at walang kwentang mapa, pero may 4.5 star review pa. Sa paghahanap ng simpleng recipe, kailangan pang mag-scroll sa 4,000 salita ng gawa-gawang kwento na para lang sa Google bots, hindi para sa mga taong nagugutom. Puno ng bot ang mga komento sa social media na paulit-ulit nagsasabing galing ng post para pataasin ang engagement sa mga post ng ibang bot. Isa itong makinang nagpapatakbo sa sarili at nadadamay ka rin dito. Feedback loop ito na paulit-ulit lang. Gusto ng algorithm ng engagement, nagbibigay nito ang mga bot at nagbabayad ang advertiser para dito. Tagapanood ka lang. Dahil sa palitang ito ng pagbibigay ng kontrol kapalit ng kaginhawaan, napagtanto natin na kasinungalingan lang pala ang kaginhawaan. Pwede kang makakuha ng produkto na ide-deliver sa loob ng 2 oras, oo, pero baka mali ang produkto at masira pa sa loob ng 2 linggo. Ang tunay na panalo lang dito ay yung mga nagbebenta ng mga produkto. Alam nila na inuuna mong tingnan ang star rating, kasunod ang presyo, at bihira kang mag-scroll lang pa sa unang pahina. Ginawa nilang sandata ang utak mo laban sa'yo. Hindi matatapos ang boom dahil sa pera, kundi sa pagkawala ng tiwala, lalo na habang bumababa ang halaga ng 4.5 star rating. Nawawala na tayo ng tiwala sa mga algorithm at nagsisimulang makinig sa totoong tao. Nakikita na natin ang mga bitak, ang pagdadagdag mo ng Reddit sa dulo ng bawat Google search ang unang senyales. Simula na ito ng pagbabalik sa curation. Sa inaharap, ang beripikado ng tao o sinubukan ng tao ang magiging pinakamataas na tatak ng karangyaan. Babayaran ang mga eksperto para subukan ang produkto at magbigay ng tapat na sagot. Baka muling maging mahalaga ang tao dahil lumilipat tayo mula dami papuntang halaga. Dati, dinidiktahan ka ng mga app kung ano ang gusto mo, pero madalas puro sagabal lang. Wala nang silbi ang 4.5 star rating. Ang susunod na yugto ay hindi dagdag na stars, kundi mas matalinong filter, mas mahusay na paghusga at pagtitiwala sa tao. Ngayon, alamin ang totoong dahilan ng pagbagsak ng mga shopping mall o i-click ang video na ito.